Pag-asa is monitoring a low-pressure area of Camarines Norte. To get more details, we have Pag-asa weather specialist John Manalo. John! Magandang umaga po at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Itong low pressure area na ating minomonitor ay nasa coastal waters. Kapag sinabi po natin na nasa coastal waters, around 60 kilometers around dito sa Vinsons, Camarines Norte. At dahil nga dito, kasama yung easterlies na ating na nakakaapekto ngayon sa ating bansa ay magiging maulap yung malaking bahagi ng Southern Luzon. Kasama dyan yung Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, pati yung probinsya ng Isabela, Quirino at ganoon din dito sa Mindoro at Oriental Mindoro at Marinduque. Ibig sabihin, mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. At dito naman sa Metro Manila ay magpe-persist na magiging maulap. So yung pag tinignan natin sa labas at puro kaulapan yung nakikita natin. Ang ibig sabihin nun ay, ang tawag dito ay overcast. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala ng tsansa na sumikat pa yung araw. Posible na sumilap pa rin ito. Pero throughout the day ay magpe-persist na magiging maulap at nakikita natin na magpapatuloy ito hanggang bukas. Yeah. Yan po yung ating update. Apo? Yeah, John, kasi ito nakikita ko sa likod, no? Tama ka, makulimlim. Kanina umaga malakas ang ulan. So itong binanggit mo, ito yung cause nito? Opo. Bali, nasa southwest monsoon season pa rin tayo, pero that doesn't mean na southwest monsoon pa rin yung nakaka-apekto sa atin. Ang mas dominant na nakaka-apekto sa atin sa kasalukuyan ay yung easterlies or yung mainit na hangin na galing sa Pacific Ocean. Ang question ko kasi dyan is, although sinasabi na Pag-asa ka easterlies ang dominant, pero napapansin kasi na marami, the weather isn't as hot as summer. Parang medyo, it's even cool nga sometimes sa umaga. Opo. Bali, sa kasalukuyan po kasi nasa transition tayo. Nakikita natin yung mga signals ng transition papunta dito sa amihan. Pero somewhat medyo early pa yung stage para sabihin natin na officially transition na ay papunta tayo. So minomonitor pa rin natin. So ibig sabihin nito, may iba't ibang atmospheric system na sa kasalukuyan ay nakaka-impluwensya sa atin dito sa ating bansa at yun din yung nagko-contribute, mainly yung LPA at yung easterlies yung nagkukos ng mga kaulapan na ito na nagdudulot din ng mga pag-ulan. Para mas malinaw lang tayo, Sir John, itong LPA na to, mataas ba yung tsansa na maging bagyo and other weather disturbances na namomonitor natin kung meron man? Ayan, salamat po sa pag-mention yan. Mahalaga po na ma-include natin, no? Itong low pressure area na ito ay short-lived lang natin kino-consider. Ibig sabihin po nun, panandalian lang. Sa mga susunod na oras ay nakikita natin habang papalapit pa ito sa kalupaan ay posible na ito na mag-dissipate o malusaw. And nakailang bagyo na pala tayo, Sir John? Hindi ko na maalala Tapos ilan pa ba yung maaari nating asahan? Hindi naman po sa, diba, na gusto natin, but of course we want to know para makapaghanda tayo. Opo, bali nakadalawa na po tayo pero yung inaasahan natin for this month ng September ay 2 to 4. Pero gusto rin natin i-communicate po, no? Yan na yung 2 to 4 na number na ina-expect natin for this month ay based on historical data, climatological analysis. Ibig sabihin, kapag umabot na tayo ng 4 for this month, that doesn't mean na wala nang papasok. So posible pa rin na may plus-minus pa din na, alibaw, pwede pa rin na umabot ng 5 sa ngayong buwan at posible din naman na hindi umabot ng 4. Pero last thing, regarding that, gusto ko lang parang maliwanagan din yung viewers. How do you count yung storms? Pwede ba yung nabuo siya, naging tropical depression, tapos hindi tumama sa landmass, pero counted na yon as isang bagyo? Bali, kinakount po natin dito na magiging bagyo kapag naging at least tropical depression siya at yung development niya ay nangyari sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, kapag hindi siya pumasok sa PAR, o kaya yung development niya na maging tropical depression, pinakamahinang kategory ng bagyo, ay hindi natin siya i-count na bagyo sa loob ng dito sa Pag-asa. So, ibig sabihin, kahit na may bagyo pero nasa labas siya ng PAR, hindi po natin ito i-count na dun sa 2 to 4 na number. Siyempre, tanong din ng ating mga kapatid, kailan matatapos ang ang habagat season? Opo, usually September ay minsan umabot ng September and early October, pero October po yung specific months na based on historical data sa mga studies na ginawa natin, yun po yung buwan na kung saan nagkakaroon na tayo ng transition. Amihan at by November, December, January, February, yun na po yung amihan. Ibig sabihin, mas malamig na hangin na yung makaka-impluwensya sa atin at yung mga pag-ulan natin ay mas dominated na o mas marami na dito sa eastern part ng ating bansa.
Okay, John, lastly on my part, since yung sinasabi mo, transition phase tayo, do we expect yung mga parating na bagyo or mga weather system ay mas mag-intensify or mas hihina? Sa kasalukuyan po kasi ay yung isa sa mga nagko-contribute sa strength ng mga bagyo ay yung ENSO condition. Ito po yung El Nino Southern Oscillation, yung El Nino tsaka La Nina. Sa kasalukuyan ay nasa La Nina watch tayo at yung nakikita natin na characteristics ay hindi siya La Nina-like La condition. Nina-like. Ibig sabihin, mataas yung sea surface temperature surrounding, yung temperatura ng dagat sa paligid ng Pilipinas, mas mataas ng bahagya. Kaya yung formation ng mga bagyo ay mas malapit sa Pilipinas at mas mahina. Mas as compared mahina. doon sa Okay. mga nag-form during El Nino. So, ibig sabihin, hindi po ganun kalalakas yung nakikita natin sa kasalukuyang atmospheric condition. Okay. Alright, with that, maraming salamat muli sa iyong oras, Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Yun. Mas marami, sabi ni John, pero mas mahina. Okay. Interesting yung mga nasa ENSO condition. May ganun na tayo.